Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 6, 2023, Sabado para sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Muli sa ating pong paninilay, ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 13, verses 44 to 52. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At dahil sila'y nagtungo sa Iconio, ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Muli po sa pagpapatuloy natin na pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol, narinig po natin na ang mga Hudyo o mga leader, mga kasama na dyan siyempre, yung mga Pariseo, mga eskriba, sabi po dito, inggit na inggit sila ang mga Hudyo na makita nila yung makapal na tao na nakikinig at nagtitipon para pakinggan ang salita ng Diyos na ipinapahayag ni na Pablo at Bernabe. No? So malinaw po na mayroong pagkainggit sa kanilang puso. Dahil nga siguro inaasahan nila na dapat sila yung pinakikinggan, yung ganung part, no, yung ganung bahagi na feeling privilege na dahil sila yung nakapag-aral, dapat sila yung pinapakinggan. Di ba? Minsan mayroon po tayong karanasan na kahit na iba napipilitan lang tayo na umupo o makinig dahil lamang sa takot, no? O kaya naman yung iba dahil alam mo mayroong ibibigay sa iyo kaya ka makikinig. And feeling naman ng iba ay privilege nila yon na dapat silang pakinggan. Which is hindi hindi nakakabuti, lalo tigit kung mayroong mga tao na gumagawa para sa ikabubuti ng iba, pero dahil mas inuuna mo yung pagiging makasarili, ay marami yung nadideprive, no? Marami yung hindi natutulungan. Ito yung isang maganda na maintindihan natin o makita natin sa pahayag na ito sa mga gawa ng mga apostol. Na meron tayong malaking responsibilidad na maging credible sa atin pong pagsasalita. Kumbaga maramdaman ng mga tao, no, yung atin pong kababaang loob, dahil ang atin namang ipinapahayag ay hindi naman galing sa atin, kundi ito ay ipinasasabi lamang sa atin. Pero kung kukunin natin ito na bilang kapangyarihan o kaya naman na parang nararapat na dapat tayo ang magsalita, ay nagiging authoritarian tuloy ang dating natin. At tayo na mismo ang humahatol na kung sino lang dapat ang turuan, sino lang dapat ang makinig, sino lang dapat ang maligtas. No? Kaya nga dito,
pinaalala ni San Pablo na dahil ayaw pakinggan ng mga Hudyo, edi yung mga hintil na itinuturing ng mga Hudyo na hindi maliligtas, nalabas sila sa pangako ng Diyos. Pero ito, nagdulot ng malaking kagalakan para sa mga hintil dahil nalaman nila na maging sila pala ay inililigtas. Si Kristo ay namatay din para sa kanila. So naging inclusive. Instead na maging exclusive ang kaligtasan, ito po ay inclusive. So kung sino man ang tumanggap, sino man ang makinig, sino man ang manampalataya dahil kay Kristo, iyon ang maliligtas. At hindi dahil sa privilege natin, no? Hindi dahil nabinyagan tayo sa pangalan natin, sa posisyon natin, dahil hindi po natin magagamit yan. Kalungkot man, pero ang katotohanan, maging ang mga nagpapahayag, hindi automatic na maliligtas. Kasi nga, minsan nagiging parang trabaho lang ang magpahayag ng salita ng Diyos. No? Na hindi dapat. No? Hindi dapat. Dahil ito ay natanggap, o katulad nila Pablo, nila Bernabe, sabi nga, no, tinanggap nila ito mula mismo sa Panginoon, nararapat lamang na kanila ding ibahagi at ibigay, no, sa mga tao, sa lahat ng tao. Ano man ang antas ng buhay, mahirap man o mayaman, ano man ang kasarian, ano man ang kalagayan niya sa buhay. Lahat po ay mayroong karapatang makapakinig, may karapatang mapagpahayagan ng salita ng Diyos. Kung sakali man may nagpapahayag, huwag nating hadlangan, huwag nating pigilan dahil lamang tayo ay naiinggit sa mga atensyon na nakukuha ng ibang taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.